Amen, Luzon, Visayas at Mindanao, sumating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan sa ating mga kapatid. Muli po, ito po ang programang Apostolic Back to the Bible, kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Ito po yung ko na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. So bago po tayo mag-umpisa sa ating programa ay batiin po natin yung ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga, Magbangin, sa pangunguna ng ating Pastor Jeff Haspi at sa kanyang may bahay. At gayon din ay binabati natin ang Family Bayon, Family Juan, Family Turmal, at Family Resurrection, at kina Sister Jenny Puertes at kina Father Jose Mercado diyan sa Bulacan. At binabati rin natin yung ating mga kapatiran dyan sa Nueva Ecija sa pangunguna ng ating Pastor Reynald Dizol at sa kanyang may bahay. At dyan kay Brother Morgan dyan sa Nueva Ecija na ating manggagawa dyan sa ating Panginoon. At binabati rin natin ang ating mga kapatid dito sa Cavite sa kanya kay Brother Joel Haspi at sa kanyang pamilya dyan. At binabati rin natin, Pastor, yung family dito po sa Magbangin. Amen. At binabati ko rin yung aking kapatid dyan sa Bulacan, kay Sister Arlene Guevara, at din kay Sister Ariela Guevara dyan sa Dubai. At din si Brother Norbin Sarin ay binabati rin natin siya ng isang magandang. So bigay po natin sa panahon sa ating Pastor Jeff upang sa kanyang mga pagbati. Yes, amen. No? So nabati na lahat mga kapatid. Ngayon po ay salamat muli kay Brother Aljon na tayo po ay nakasama niya at patuloy na nakasama dito sa programa ng Apostolic Back to the Bible. Maraming salamat at makinig po tayo. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Napakaganda mga kaibigan, ating topic tungkol po ito sa pagka-Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At tayo po ay natutuwa sa nangyari po kagahapon, no? At meron po tayong naganap na sharing. So tumagal ito ng 3 oras at kalahati. So sobrang tagal. Pero nagpapasalamat tayo sa ating kausap doon, mga kapatid, na tayo po ay nagbigay ng kapahayagan. Nagpapasalamat din ako dahil marami rin mga nanood. Yes, yung iba ay mga basher. Pero okay lang mga kaibigan at mga kapatid. Dahil diyan talaga makikita mga kaibigan yung talagang karakter ng isang Kristiyano. So, nais po namin mga kaibigan magpahayag sa inyo dahil meron tayo kasing mga tanong doon at hindi tayo makasagot ng gusto kasi nga yung oras ay limitado. Yes. At ayon sa amin din pinag-usapan ay kailangan yung merong tanong, sagot. Pero ang nangyari yung nag-join yung nasa panahon na pagkatapos ko na mag-live, pero yung pagkatapos niya mag-live, walang nag-join. So talagang tayo ang pinuntarya mga kaibigan. So nagpapasalamat tayo sa Diyos mga kaibigan at sa ating kaibigan na ating kausap. At susunod, sana ang hiling ko pagka meron po tayong pag ganun pag-uusap doon sa FB Live ay yung sa tema hindi aalis na papatunayan talaga na si Kristo ay Diyos. Yes. Hanggang Diyos lang siya. Yun ang papatunayan niya kung bakit Diyos. At ako naman, naniniwala ko, hindi naman ako umalis sa tema dahil mula sa umpisa hanggang matapos, pinatunayan ko ay si Kristo ay tao nang narito siya sa lupa. Yung kasi ang pinag-uusapan namin, Pastor, na tao nang narito sa lupa. Yes. At ang nangyayari mga kaibigan, sumang-ayon naman siya na si Kristo tao lang sa kalagayan. So, salamat tayo kasi sumang-ayon naman siya doon. Pero hindi ko alam bakit merong mga sharing na gano'n. Sumasang-ayon din pala siya na tao yung Kristo, mga kaibigan. So, ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, gusto ko sanang makita doon sa aming pag-uusap na bakit Diyos si Kristo. At bakit siya Diyos? Ano ba ang kalagayan ng isang Diyos? At yung isang Diyos ba ay namamatay? At ang Diyos ba ay saan pinagmulan? Kasi itong Diyos na pinapaniwalaan namin mga kaibigan, ito po ay mula sa walang pasimula, mula sa walang hanggan. At ito mga kaibigan ay walang iba kundi yung Ama. Ang Ama mga kaibigan, ang tunay na Diyos. Pagka sinasabi ko na yung Ama lang ang tunay na Diyos, nakataka ko sa ating mga kaibigan,
Hindi nila tanggap na yung Ama lang ang tunay na Diyos. Dapat isama rin yung anak. So, yun na. Kaya, ang tanong po mga kaibigan, kung ang Ama ay Diyos at yung anak ay Diyos, sino ang tunay na naniniwala na iisa ang Diyos? Kayo po ba o kaming tumitindig na yung anak ay tao at yung Ama ay Diyos? So, dahil nananatili yung ating tindig na yung iisang Diyos lamang, yung Ama, pero ang makikita natin sa paliwanag, no, na kaya yung Ama ay Diyos, kaya si Kristo ay Diyos din, no? So, yun ang nagiging problema mga kaibigan at mga kapatid. So, pag dinasabi natin na yung Ama ay nag-iisang Diyos, parang hindi nila tanggap yung sinabi ni Kristo sa 1:17 hanggang 3, at hindi rin nila tanggap yung unang Korinto 8:6 na ngunit sa ganang atin ay may iisang Diyos lamang ang Ama. So mapapansin natin mga kaibigan na pagka-usapang tunay na Diyos, pagka Ama ang tinutukoy, parang maraming tutol na yung Ama ang iisang Diyos na tunay. Kaya nga pahayag ni Jesucristo mga kaibigan, doon sa 20:17 ng Juan, sabi niya doon kay Maria, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa aking Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, inyong Diyos. So ay sabihin mga kaibigan, meron talaga siyang Diyos na aakyatan. At yung Diyos na kanyang aakyatan mga kaibigan, yun ang pinakikilala niyang dapat nating makilala na iisang Diyos na tunay mga kaibigan. At kaya nga ang pahayag ko ng una, si Kristo ba nang naparito siya, pinakilala niya ba yung kanyang sarili? Dahil nga mga kaibigan at mga kapatid, dahil ang pinakikilala niya, walang iba kundi yung Ama. Bakit ipakikilala ni Kristo yung kanyang sarili? At ang pahayag din nila mga kaibigan at mga kapatid, na binuhay ni Kristo yung sarili niya. So parang lumalabas, pastor, walang bumuhay kay Kristo, kundi binuhay ni Kristo ang sarili niya. So ginamit nila yung 1:2:19, kasi gusto kong sana yung sagot ko biblical, kaso hindi naman nila ako pinapasagot. Pagka versikulo ang binabato ko, ayaw nila ako pasagutin, no? Pakinggan nyo sa 2:19. Sumagot si Jesus sa kanya'y sinabi, igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. So ang tinutumbok nila kasi rito mga kaibigan, yung ay, sino ba yun ang sasalita? Walang iba kundi ating Panginoong Kristo. Ang sagot ko sa kanila, yung nagsalita rito, yung amang nananahan sa kanya. Siyempre tutulti sila kasi yung salitang ay. Ngayon mga kaibigan, pag si Kristo ba ay nagsalita sa kanyang sarili, anong sabi ni Kristo mga kaibigan pagka siya po ay nagsasalita sa ganang kanyang sarili mga kaibigan? Sa 5:31 ng Juan, tingnan nyo. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Pag sinasabi niya na, kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Bakit? Sapagkat hindi ako nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang amang tumatahan sa akin. Ngayon, kung sasabihin natin na binuhay ni Kristo yung kanyang sarili, kaya nga sasagasaan nyo si Pedro, pati yung mga apostol, na sila kasi ang mga saksi, hindi naman kayo ang mga saksi. Ang mga saksi ay walang iba kundi yung mga apostol, na itong ang Panginoong Jesucristo ay ibinuhay ng Diyos sa mga patay. Tingnan nyo mga kaibigan, 5:30 ng Gawa mga kaibigan. Hindi naman kayo mga saksi, bakit kayo nagpapatotoo? Nakita nyo ba na si Kristo binuhay niya yung kanyang sarili? Pinatotohanan na nga ng mga apostol na ang ating Panginoong Hesus ay binuhay ng Diyos ng ating mga magulang. Tingnan nyo, sa 5:30 ng Gawa, kasi pag ako magsalita may talata sila magsalita sila, binuhay ni Kristo yung sarili niya, walang talata, no? Pakinggan nyo tingnan natin sa 29. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi,
dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus na siya ninyong pinatay, na ipinitin sa isang punong kahoy. So ito pala mga kaibigan, sabi ni Pedro at yung mga apostol, hindi sila nagkokontra ng statement Amen. Peter at yung mga apostol, yung Diyos ng ating mga ating mga magulang, ibinangon si Jesus mga kaibigan sa mga patay. So ito ay magiging kontra sa pinapahayag nila ngayon. Yung pahayag ba ni Pedro na yung Ama, yung Diyos ng ating mga magulang na nagbangon kay Jesus, kontra ba dito si Pablo mga kaibigan? Nagtalo ba si Pablo sa si Pedro na yung Ama ang nagbuhay kay Jesus? Tingnan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Sa Galatia 1:1, tingnan nyo. Si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama, na siyang sa Kanya'y muling bumuhay. Letra po letra Yung Ama, Diyos Ama, nasa Kanyang muling bumuhay. Ang pahayag niyo, binuhay ni Kristo yung sarili niya. Lalabas, yung pahayag ni Pedro, pahayag ni Pablo, magiging kalaban ninyo, mga kaibigan. Ganun ba dapat ang pag-aaral ng Biblia, mga kaibigan, mga kapatid? Ang mga apostol, sila ang mga saksi. Hindi naman kayo, pakinggan nyo mga kaibigan kung sino yung mga saksi na nakakita doon sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Ako mga kaibigan, kung magsalita ako may talata. Yung paliwanag nila, napakadaming kwento. Walang talata, pakinggan nyo mga kaibigan at mga kapatid. Dito po sa Gawa 10 at ang versikulo po ay 38, tingnan nyo. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya'y pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinapahirapan ng diablo, sapagkat sumasa kanya ang Diyos. At mga saksi kaming lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya naman kanilang pinatay at siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Yung mga witness, yung mga apostol, hindi kayo kasali ron. Pakinggan nyo. Siya'y muling binuhay ng Diyos na ikatlong araw at siya'y itinalagang mayag. Ito pala, yung mga pahayag ng mga apostol, hindi kontra-kontra. Yes. Na itong si Jesus na taga Nazaret, na pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at kapangyarihan, mga kaibigan, mga kapatid. Saksi sila doon sa mga ginawa ni Jesus sa mga Hudyo at doon sa Israel, mga kaibigan at mga kapatid, no? Na itong Jesus na ito, na kanilang pinatay, ito ay binuhay ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, siya sa atin ninyo, yung tinuturo ba namin, hindi ba aral ng mga apostol? Nasa Biblia ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga hinahanapan ko kayo sa Bible na binangon ni Kristo yung sarili niya. Ngayon, kung wala kayong makabasa, mga kaibigan, na binangon ni Kristo ang sarili niya, ay yung ba ay aral ng mga apostol? Wala nga kayong mababasa, mga kaibigan. Kasi kung binangon ni Kristo ang sarili niya, dapat mayroong mababasa ang pastor. Yes. Amen. Kaya hinahanapan ko siya ng ebidensya lang naman ang hinahanap ko Kasi yung isang tao, pag nagsasalita walang batayan, sinungaling yun, mga kaibigan. No, kaya sa susunod, pagka meron po tayong ganung pag-uusap, dapat meron po tayong biblical statement, no? Wag yung puro kwento, mga kaibigan. Ngayon, bigyan natin ng panahon yung ating pastor, no? Yes, amen, no? At nagpapasalamat po tayo mga kapatid, no, kay Pastor Badaw dahil sa isang pagkakataon na nakita at narinig ko rin na kung paano siya naging isang maginoong diskusyon. Alam nyo mga kapatid, ay sa diskusyon, hindi ka kasi makakatakbo. Kaya mainam ang diskusyon, hindi tulad ng mga hit and run ng mga pananalita na naninira lang, na hindi ka takbo ng takbo. Kaya nagpapasalamat kami na kahit sa palagay Manila talo man kami, isang karangalan ang mahayag ang katotohanan. Nasa paningin ng tao, talo kami, pero sa Diyos, ipinaglalaban namin na kailanman ang Diyos ay hindi naging tao. No? Hindi po kami naniniwala na ipaglalaban namin. At doon, nagpapasalamat po tayo na mayroong nagtanong kay Pastor Badaw
na kung si Kristo ba ay siya din ang Ama. Ang sagot niya ho ay hindi. Sino po ang Ama? Ang nananahan kay Kristo. So maliwanag na hindi naman tayo magkalaban. Agree po kami doon. At marami rin naman siyang paliwanag na agree ako, mga kapatid. Dahil sa tayo ay naghahanap ng katotohanan, kung ano man mga bagay na maaari nating makuha, na maisandig natin para maging matibay itong ating paniniwala, ay kukunin natin sapagkat yun po ang karunungan. So, salamat sa mahabang pagkakataon na yun, no? Kay Pastor Badaw, pagpalain ng Panginoon ang iyong ministeryo. At ang iyong programa ay lalawak pa, no? Kagaya ng Apostolic Back to the Bible. Maraming salamat. At sa mga tao rin na hindi naman, mga kapatid, salamat kasi nirespeto na yung tindig ni Brother Aljon o Brother Ariel Guevara. At si Brother Ariel Guevara naman ay nirespeto rin kung ano yung tindig ni Pastor Badaw, mga kapatid. Which is, alam nyo, kasi ako sa puso ko bilang pastor, sa isang tinatawag na pastoral ethics, mas gugustuhin ko na mali yung paniniwala ko, pero tama naman ang aking puso. Kaysa sa tama yung paniniwala ko, mali naman ang aking kalooban, may problema doon, mga kapatid. Bakit? Tumitingin ang Diyos sa karakter ng isang tao eh. No? Kahit gaano kagaling. Ngayon, mga kapatid, kasi karamihan kapag ka naipit ay nagagalit at namimersonal. Sa amin po hindi po ganon. Kahit po sa diskusyon na Maginoo, matalo mo ako, aamin ako kung talo, ipit, di ba? Pero mga kapatid, ay hindi nangangahulugan na hanggang doon na lang kasi ang pag-aaral ay tuloy-tuloy ito eh. Habang tayo ay nabubuhay, walang tigil itong pag-aaral na ginagawa natin, lalo na't ito ay spiritual. So, kung ang paniniwala ni Pastor Badaw ay ang Diyos, no? Ang Ama, yun ang suma kay Kristo, yun din ang aming inilalaban. So, saan lang kami magkasalungat? So, ano nyo na lang yung video kung saan kami magkasalungat. Pero yung kasalungatan na yun, mga kapatid, ay hindi na po big deal sa amin yan. Kasi natural naman talaga na mayroong sasalungat. Kasi mismo ang sulat ni Pablo eh. No? Ang sumulat, mga kapatid, ng 1 Timothy 3:16, si Pablo. Ngayon, kung si Pablo ang sumulat noon at ang Diyos mismo ang nagkatawang tao, ang konklusyon kasi sa kaisipan, ako bilang pastor at sa mga nakikinig, ang 1 Timothy 3:16, ang konklusyon niyan, ang Diyos Ama, ang Diyos na Espiritu, naging tao. Paniniwala din ho ng mga Trinitarian yan, mga kapatid eh. No? Kami, tumututol kami dyan. Alam nyo kung bakit? Eh, hindi naman ang Diyos mismo ang nagkatawang tao eh. Kung aralin natin, mga kapatid, hindi siya naging tao kahit kailan. No? Pakinggan ninyo. Sa si Pablo din ang may sulat nito eh. 1:3 ng Epeso. Tapos italo natin sa 17. Kung siya, mga kapatid, tingnan ninyo, kung ang 1 Timothy 3:16, siya ang Diyos na nagkatawang tao, wala na siyang kikilalaning Ama kasi naging anak ng ahaw siya eh. Wala na. Bigyan natin, no? Basahin natin. Sulat din ni Pablo yan sa 3, Brother Aljon. 1:3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Eh bakit ito sa sulat din ni Pablo may itong anak, no? Mayroon siyang Diyos at mayroon siyang Ama. Eh kung siya na pala yun, mga kapatid, no? Iyon ba ay baka paratangan nyo kami masyadong literal. Ay mga kapatid, literal naman talaga yan eh sa 17. Tingnan natin, no? Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kalawalatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Di ba? Si Pablo yan. Ngayon, si Pablo, mga kapatid, ginagamit din natin ang mga talata na ang anak ay Diyos. Tapos, ang anak may Diyos. Kinukontra ba natin si Pablo o pinagkukontra natin? Ngayon, kung tanungin mo siya, isang tanong, isang sagot, sino ba ang tunay na Diyos? Ito yung Diyos ng Panginoong Hesukristo. Mababasa ba yun? 8:6. Basahin natin, no? Sa Ang unang Korinto. Yun ang one God na pinag-uusapan natin dito eh.
Sabi doon, Sige, basa. ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buwan sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. Tutol ba kayo dyan? Tutol sila rito eh. Oh. Hindi na matanggap pag yung Ama ay isang Diyos eh. Eh kami mga kapatid, hindi po kami tutol dyan. Kaya hindi sila lumalabas ng monotheism. Oo, kasi ang sumulat ng 9:5 na pinaglalaban nila ng Roma, si Pablo. Oh, si Pablo rin. At hindi yun ang iba sa English ang kahulugan. Oo. Yung tukoy. Eh yun ay pagbati doon na sabi doon eh, nasa kanila ang kanilang nasa kanilang mga magulang, sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. God bless. Sabi doon eh, pagpalain ng Diyos magpakailanman. Pero sa Tagalog, iba eh, no? Yes. Ang nakalagay sa Tagalog eh, Diyos na maluwalhati. Kaya lumalabas yung Kristo, siya yung Diyos na maluwalhati magpakailanman. Yes, amen. Pero pag binigyan mo sa literal translation, pagpalain ng Diyos, magpakailanman. Oo. Yung Kristo. Kaya nga ang konklusyon ni Pastor Badaw, ang tunay na Diyos, yung Ama na nanananahan sa anak. Wala, di ba? Tama naman yun eh. Hindi tayo tutol doon. Hindi tayo tutol dyan. Pero tutol lang tayo sa sinabi niya Oo. na nagkatawang tao ang Ama. Oo. Kaya nga tinatanong ko So sa ganong aspeto naman, mga kapatid, ay alam ko na aaralin din ni Pastor Badaw yun dahil matalino siyang tao eh. No, kasi yung iba, sarado na eh. Kapag sumara ka na, mga kapatid, ay ibig sabihin nun, punong-puno ka na. Ay sa karunungan mo mga kapatid, hindi po tayo magiging scholar dito. Hanggat nag-aaral ka ng Biblia, always estudyante ka rito. No, kaya hindi tayo dapat magsara. No, ngayon kung mali kami, tama kayo, din magpatuloy kayo. Kasi kung ang Diyos ay suma sa inyo, lalago kayo. Kung ang Diyos naman suma sa amin, lalago din kami. No? Yun lang ang aming purpose. Kasi nga, Okay. kung ang Ama ay nagkatawang tao, lalabas, kasi nga, ang question ko sa kanya, kung Ama pala nagkatawang tao, Yes. sino ba yung Ama pinakikilala niya? At unang-una, tumingala eh. Oo. Pagtingin niya sa langit eh. Siya na pala yung Ama ng katawang tao, sino tinitingala niya sa langit? Ilalabas magiging artista ang Panginoong Diyos. Oo. So sa tagpo naman na yan, Brother Aljon, yung ating mga audience doon, yung mga nakikinig sa inyo roon, ay ibigay mo sa kanilang kamay ang paghusga. Alam nila kung sino tama At ron. ito ba? Yes. Kung ang Ama ay nagkatawang tao, Okay. wala nang anak. Eh, ganun nga ang konklusyon eh. Sino ang anak? Oo. Kasi nagkatawang tao pala yung Ama, sino ang anak? Mawawala yung anak kasi Ama rin pala yun, pero nagkatawang tao lang. Kasi ang paniniwala ng Trinity, naging tao na Diyos. Ay, problema. Oo. Yun din ang paniniwala ng mga itong dati natin kasama eh. Kasi nga, mas maganda maipag-usap sila ng FB Live. Kaya nga, yung isang pastor na parang hinahamon ako, maganda magkaroon tayo ng set na patunayan ninyo yung inyong paniniwala. Kasi nga, tayo, hindi man tayo urong eh. Ito si Father Badaw, ito veterano itong Adventista eh. Para walang takbuhan. Oo. Latag mo, di latag din kami. Yun ang maganda mga kaibigan at sa ating mga kapatid. So, kasi ito spiritual na labanan to eh. Yes. Hallelujah. Hindi naman to kagaya ng sa sanglibutan, laman at dugo. Oo. Dito mga kaibigan, pagka nagsalita ko ng hindi maganda rito, hindi ka naman masusugatan. Yes, amen. Kahit masabihan ka na hindi maganda, hindi ka masyado mapekto kasi malayo ka sa akin. Amen. Pero yung physical ng pakikipaglaban, talagang pananakit yun, mga kaibigan. Ngayon po ay, kung gagawin po natin na Ama yung nagkatawang tao, tignan nga natin kung yung Ama yung katawang tao, mga kaibigan. Sa Hebreo 5:7, tingnan natin. Tingnan niyo po mga kaibigan. Pansinin niyo yung kanilang parang panlilinlang na ginagawa. Pakinggan niyo. Na siya sa mga araw ng kanyang laman. So meron itong who in the days of his flesh. Okay. May araw ito ng laman. Ay naghahandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw na malakas at lumuluwad doon sa may makapangyarihang makapagliligtas sa kanya. So, sa araw ng kanyang laman, may nanalangin siya. Doon sa makapangyarihan na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan, sabi dito. At siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Tuloy, sa 8. Bagamat siya'y ama, baka nagkamali ako. Ulitin natin. Bagamat siya'y anak, anak pala yung pastor, Yes. naduling ata ako.
Gayon may natuto ng pagtalima Mm. sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Sabi niya, nagkataong tao yung ama. Ng araw ng kanyang laman, anak pala ito. Yes. So pinagkontra nila yung talata, kaya nga hinahanapan ko siya. Saan mo mabasa yung ama nagkatawang tao? Wala rin mabasang verbatim. Inaamin niya naman walang makabasa. Yes. Sabihin, pagka nagsasalita ng walang batayan, nagsisinungaling. O kaya sarili nga lang kulo-kulo, mga kaibigan. Dito po sa FB Live namin, lahat ng sinasabi namin, may batayan sa Biblia, mga kaibigan. Pag sa history, magbabasa kami sa history. Pagka biblical, binabasa namin biblical. So, sino ngayon ang hindi nagtuturo ng apostolic? Kasi sabi nila, ang aral natin hindi apostolic eh. Kasi mga kaibigan, si Kristo ay ipinako, namatay, inilibing, muling nabuhay. Yung pinako, inilibing, at muling nabuhay, yun ang umupo sa kanan ng Diyos. Tutol sila. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sabihin niyo kung wala sa talata yung sinasabi. Okay. Tutol ba kayo sa sinasabi ng Biblia na yung Kristo na namatay, inilibing, muling nabuhay, ito yung umupo sa kanan ng Diyos. Wala bang talata yun, mga kaibigan? Tingnan nyo. Sa 8.34 ng Roma. Tingnan nyo, mga kaibigan. Kung walang talata, kasi napapansin ko sa ating mga kapatid, ayaw nila may talata. Yes. Ayaw ko naman, mga kaibigan, ng kwento, no? 8.34. Tingnan nyo po kung sino yung umupo sa kanan ng Diyos. Pakinggan nyo. Sino ang ahaton? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Yung pinako pala sa krus. Yes. Yung pinatay, inilibing muling nabuhay, sa ngayon pala nasa kanan siya ng Diyos. Namamagitan siya sa Diyos at sa mga tao. Kaya nga hinahanapan ko kayo sa Biblia, nang namatay ba si Kristo at muli siyang nabuhay, nang umakyat ba siya sa langit doon sa kanan ng Diyos, may mababasa ba kayo na Diyos din ang Panginoong Jesucristo? Kasi babasahin ko sa inyo ang kalagayan ng Jesucristo ron. Tinatawag din siya anak ng tao dahil hindi pa tapos ang rule niya bilang anak ng tao, kasi sa pagbabalik niya anak ng tao pa rin ang tawag sa kanya, mga kaibigan. Yes. 16:27 ng Mateo. Pakinggan niyo, mga kaibigan at mga kapatid. So maganda, may ebidensya. Ang inahanap lang naman namin ebidensya, talata mga kaibigan. Kung tunay po tayong apostolic, dapat based tayo sa Biblia. Based tayo sa pinapangaral ng mga apostol. Yung unang-una, yung oneness, wala sa Bible. Yung incarnation, wala rin sa Bible. Hindi kayo nag-base sa Bible. Kaya nga yung programa natin, Apostolic Back to the Bible, because maraming mga apostolic na hindi na nag-base on the Bible. Yan na po ang mahirap. Ganyan sa 27. Sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ng kanyang mga angin. Sa pagbabalik pala ni Kristo, sabi doon, sapagkat ang anak ng tao ay pariritong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama. Sa kanila, Diyos yun. Kaya nga tinatanong ko siya, yung anak ba ng tao? Yung ba yung ama? Kaibigan at mga kapatid. At yung anak ng tao, yun ba ang Diyos? Kasi sabi niya sa 38 ng 1, bumababa akong mula sa langit upang gawin ang kalooban ng aking ama. Yung bumababa raw doon, yung ama. Kaya nga ang payag ko sa kanya, sa 3:13 ng 1, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. So makatid bagay anak ka ng tao ay nasa langit. Yung anak ng tao na nasa langit, sabi doon, walang umakyat sa langit, kundi yun nanggaling sa langit. Therefore, mga kaibigan, pag nanggaling sa langit, yun ang bumaba, mga kaibigan. At sabi niya, yung bumaba, yun yung ama. Kaya tinatanong ko siya, yung ama ba, yun din ba ang anak ng tao? Ayaw niya sabihin, ayaw niya umag. Kasi kontra yun sa kasi kontra yun sa kanyang paniniwala, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, ni-present ko na naatindig pa rin yung ating pagpapatunay na yung isang Diyos namang ay walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan. At unang-una, hindi ko siya inatake na sinabi niya si Kristo ay tao rin, tao lang. Yeah. Sa kalagayan tao lang, di naniniwala ka rin pala, my friend, na yung si Kristo ay tao, hindi sumang-ayon ka sa paniniwala namin. Doon lang tayo nagkakaiba na pagkadating sa kalikasan,
Diyos at tao, si Kristo. Pero sa kalagayan tao, yun nga ang tinutumbok ko eh. Yung kalagayan ni Kristo, tao eh. Kaibigan. Kaya ngayon pag ating pag-uusap, si Kristo ba ay Diyos o si Kristo ba ay tao? Yung ang pinag-uusapan natin kalagayan, hindi kalikasan. Pinunta mo ko sa kalikasan. Yun nga ang kalagayan eh. So, isabihin, tutol pala kayo na si Kristo ay tao, sino pinako sa krus, hindi pala tao yun. Na lumalabas. At kaya, ang question mga kaibigan, nang ipinanganak siya, tao yun. Kasi, sa 3:6 ng 1, ang ipinanganak sa laman, laman nga. Ang pinanganak sa espiritu, espiritu nga. So, therefore, si Kristo ay ipinanganak ni Maria, dahil si Maria ay laman, yung pinanganak, laman. Hindi pwedeng espiritu yun, mga kaibigan at mga kapatid. Nang lumaki yun, laman yun. At yung anak ni Maria na si Jesus, habang siya'y lumalaki, nagbigay lugod siya sa Diyos at sa mga tao. Nagbigay nga siya ng lugod sa Diyos at sa mga tao. Pakinggan niyo mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Lucas, tingnan natin mga kaibigan, ano bang ginawa ng Kristo ito nang siya po ay nabuhay dito po sa sanlibutan? Tingnan niyo po sa 2 at versikulo 52, tingnan nyo. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Nagbigay lugod pa. Sino ba yung Diyos na binibigyan niya ng kaluguran? Walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Hallelujah. Paano ngayon naging Diyos yan? Yan dapat ang ipipresent mga kaibigan at mga kapatid. Kasi nga, kung sa kalagayan, hindi pala kay tutol na si Kristo ay tao, dahil Diyos siya, nandito ba si Kristo sa lupa? Espiritu ba kalagayan niya? Ang Diyos ay espiritu, walang laman at buto. Tapos si Kristo, hindi na lang pala siya ng katawang tao. Dahil hindi naman pala sila naniniwala doon sa katawang tao ni Kristo. Kung naniniwala kayo Diyos si Kristo mga kaibigan, dapat nang ipinanganak siya ni Maria, Diyos siya, ang Diyos espiritu eh. Nang umiiral si Kristo dito sa lupa, dapat espiritu siya. Dahil hindi nga siya tao eh. Sabi nyo eh. Dapat espiritu. Di ba ang Diyos ay espiritu? Kung paniniwala nyo na si Kristo ay Diyos, dapat nang nabuhay siya dito sa lupa, espiritu siya. Dahil yun ang Diyos. Yun ang kalikasan ng Diyos, mga kaibigan at mga... Pero, hindi rin kayo tutol na si Kristo ay tao. Yung dating kaibigan natin, hindi rin sila tutol na si Kristo ay tao. Ngayon mga kaibigan, saan po ako naipit doon? Naniniwala rin naman kayo na si Kristo ay tao. Gusto ko lang palitawin ninyo mga kaibigan, na si Kristo ay Diyos. Kasi ang Diyos espiritu eh. Kaya nga, kung si Kristo ba ay Diyos, dapat na nandito siya sa lupa. Espiritu siya. Wala siyang taglay na tao, pagkatao mga kaibigan. Dahil espiritu nga ang Diyos eh. Pero hindi pa rin kayo makakalusot dahil naniniwala kayo na si Kristo ay tao. At sangayon yun kay Apostol Pablo. Tutol ba kayo sa sinabi ni Pablo na sa 2:5 ng unang Timoteo? Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Maraming tumututol sa sinasabi ni Pablo, yung salitang ang taong si Kristo Jesus. Maraming tumututol diyan mga kaibigan. Kayo ba magiging anti-Pablo? Turo ni Pablo yan eh. Ngayon mga kaibigan, bakit pinakikilala ni Pablo na yung isang Diyos lamang ay walang iba kundi ang Ama? Ano ba ang pananampalataya ni Pablo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo? Nang siya, pastor, yung nandun siya sa Damasco. Yes. Kasi nasa Damasco siya, sabi niya. Sabi ng Panginoon doon sa 9:5, Yes. Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sino ka baga, Panginoon? Yes. Sabi niya, etong si Jesus, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngayon, nang pagkatapos niya nga, ang Panginoon ay na-encounter niya doon sa Damasco, ano ang pagpapakilala ni Pablo sa ating Panginoong Jesucristo? Pinakilala niya ba yung Panginoong Jesucristo na nakita niya sa Damasco? Yun ba ang Ama? Pakinggan yung mga kaibigan. 9:20 ng gawa. Ako mga kaibigan, may talata na naman ang sasabihin ko. Pakinggan yung mga kaibigan at mga kapatid. Kasi dito sa programa natin, dapat totoo, may talata at pahayag ng mga apostol. Tingnan nyo.
Sabi niya rito sa 17, at umalis si Ananias at pumasok sa bahay at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanya na sinabi, Kapatid na Saulo, ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus na sa iyo'y napakita sa daan na iyong pinanggalingan ay nagsugo sa akin upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. So ito pala mga kaibigan, si Ananias, sinugo siya ng Panginoon, para bautismuhan ito si Pablo at tanggapin niya yung kanyang paningin. Ngayon, nang si Pablo mga kaibigan, nang natanggap niya ang kanyang paningin at siya'y nabautismuhan. Yes. Ano ang pangangaral niya sa ating Panginoong Kristo? Ang Panginoong Kristo ba Ama? Tingnan nyo, sa 20. At pagnakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga, si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Ito pala, Pastor. Yes. Yung nakita niya sa Damasco, ipinangaral niya sa mga sinagoga kasi doon sa sinagoga, pagka-araw ng Sabat, yun ay kapulungan ng mga Hudyo. Tuwing araw ng Sabat, nandun lagi yung mga Hudyo para magbasa sila ng mga aklat ng mga propeta. No? Aklat ni Moises, Yes. aklat man ni Isaias, yun po ang binabasa nila sa loob po ng pagpupulong nila sa sinagoga. Amen. Ang pakilala ni Pablo doon sa mga Hudyo na nasa sinagoga, si Jesus ay anak ng Diyos. Yes. Hindi niya pinangaral, ito'y Ama. Yes. Ngayon mga kaibigan, tutulan niyo yung sinasabi ko. Ito ba'y nasa Biblia o wala? Nasa Biblia ito mga kaibigan. Yes. Kontra lang kayo Amen. ng kontra kasi yung para sa inyo, yung anak, yun din ang Ama. Oo, Kontrahin talaga nila. Si Apostol Pedro naman, ang pahayag niya sa 2:36, ano naman? 2:36 ng gawa, tingnan nyo. Sabi doon, pagkatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na itong si Jesus na inyong ipinako sa krus ay ginawang Kristo at Panginoon. Di ba? Maliwanag, So, yung doon sa 9:5, Panginoon. Sabi, yun ang one Lord At Ito- Kristo. Yes. Kaya, Hindi magkakontra. nakalimutan ko lang itanong sa kanya, Yes. pag sinabi bang Kristo, ano ibig sabihin? Ang Ayun. pinahiran. Yun yung halaga doon sana. Kung ang Kristo ay, ang ibig sabihin ay pinahiran, Sino nagpahid? ang nagpahid sa kanya? Oo. No, hindi ko lang medyo nakalimutan ko lang itanong mga kaibigan, no. At yung Ama ba ang nagpahid sa kanya? At kung siya ang Diyos, dapat pinahiran niya sarili niya. So, sa tingin ko, aaminin niya na ang Ama. Ayun, aaminin niya yung Ama na nagpahid. Ngayon, paano ngayon si Kristo naging Diyos? May nagpahid pala sa kanya. At yung nagpahid, yun ang Diyos. At tutol sila doon sa 2:36 ng gawa na si Jesus ginawang Kristo at Panginoon. Dalawa na raw ang Panginoon. Kasi ginawang Kristo at Panginoon. Kaya sabi niya, Brother Ariel, si Jesus lang ba ang ginawang Panginoon? Tumbukin niya si Moises sa 7:1 ng Exodo. Panginoon. Na, ikaw Moises, ginawa kitang Panginoon kay Paraon. Pagiging tatlo ng Panginoon. Maging 4 si Abraham. Yun ang mangyayari maging si Abraham, tinawag din ni Sarah na Panginoon. Pakinggan niyo mga kaibigan. Sa 3 ng unang Pedro, tinawag ni Sarah si Abraham na Panginoon. Sa 3:6, na gaya ni Sarah na tumalima kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon. Kaya tayo, pag tayo magsalita, may talata. Hallelujah. Yun ang importante. Dapat may ebidensya mga kaibigan. At saka bakit natin tututulan kung ginawa nga ng Diyos? Kung ginawa siyang Panginoon, ng Diyos, tutol ka ba na si Kristo ay ginawang Panginoon ng Diyos? Ginawa nga siyang Kristo Yes. Hallelujah. Yung Kristo pala ang Diyos. Sabi sa Bible, ang Kristo ng Diyos. Pakinggan nyo. Yung Kristo pala ang Diyos. Dapat, nakalagay rito, Kristo ng Diyos. ang nakalagay Kristo ng Diyos 9:20 ng Lucas, pakinggan niyo mga kaibigan, ay ganito. At sinabi niya sa kanya, datapwat ang sabi ninyo kung sino ako. At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Hindi sinabi niya, ang Diyos na Kristo. Hallelujah. Ang Kristo ng Diyos ay kahit sa English And he said unto them, but whom say he that I am? Peter answering said, the Christ of God. Niya sinabi na, God the Christ. Yes. The Christ Hindi lang one is of ang magalit sa'yo dyan, pati No? Trinitarian. Makapansin, ang Kristo ng Diyos. Hallelujah. Hindi sinabi, ang Diyos ang Kristo. Parang,
ang Diyos ay apoy, ang apoy ng Diyos. Yes. Kaya ba yun? Ang Diyos ay Espiritu, Espiritu ng Diyos. Pag sinabi nyo, ang Kristo ay Diyos, nakalagay rito, ang nakalagay, ang Kristo ng Diyos. Yes. Hindi sinabi, ang Kristo na Diyos. At saka, Brother Aljon, no, ma-interrupt kita, ang purpose ng Kristo para, Ito maging tagapagligtas. para i-anuin. Di ba? So, kung walang Kristo dahil Diyos, sino i-anuin? Yun nga ang problema, kasi kung yung ang Kristo, yun din pala ang nag-iisang Diyos, mga kaibigan Yes. at mga kapatid. Kaya nga ang Diyos napakatalino eh. Gumawa ho siya ng Kristo, Misaya, para po yan sa ating lahat eh. Oh, at sa 10:38, ano bang ginawa niya sa Kristo na yon? Pinahiran niya ng Espiritu O Santo patunayan natin sa kanila. at kapangyarihan. Yes. 38, balikan natin sa gawa. Para po yun sa atin. Para sa kaligtasan ng buong daigdig yan, mga kapatid. Sa makatid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya ipinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Kita mo? So naglikha ang Diyos, ginawang Kristo at Panginoon, at pinahiran niya sa makatwid, mga kapatid, yung anak ng Diyos, yun, doon doon nananahan ang Ama. Na tunay na Diyos. May kontra ba doon? Walang kontra yun, dahil pahayag yun ng Panginoong Kristo. Hallelujah. Doon sa 14 na ng 1, Yes. sabi niya, ang Ama ay nasa akin. Hindi ka ba nang pataya, Pilipin, na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Sabi niya doon, ang gumagawa nito ay yung mga amang tumatahan sa akin. Yes. At gumagawa na kanyang mga gawa. At kapag tinanong kita doon, sino ba ang tunay na Ama doon? Walang iba kundi yung amang tumatahan sa kanya. Oh, di ba? Yung amang tumatahan sa kanya, yun ang tunay na Diyos. Kasi kung Ama din yung anak, Ama, pinananahan ng Ama rin. Magiging dalawa. Kaya nga ang question ko na yung nagkatawang tao yung Ama, tao na pala, hindi na pala Espiritu. Sino pala yung Ama na pinapasamba ng Panginoong Kristo na Espiritu? At yung Amang tinatawag nito sa langit. Nandito na pala sa lupa. Ang sagot ng isa, omnipresent kasi ang Diyos. Yung Ama kasi, omnipresent. Pag sinabing omnipresent, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Okay. Ngayon. Wala tayong problema. Ang Ama omnipresent. Ngayon, granting... Paano yung anak? yung anak, hindi omnipresent yun. Ngayon, granting, mga kaibigan, na ang sabi natin, ang Ama ay omnipresent. Yes. Ngayon, pakinggan yung mga kaibigan. Ang paayag ni Apostol Pablo kung omnipresent pala yung Ama. Yes. Dapat nasa latanda ko yung Ama. 17:26 ng gawa. Pakinggan yung mga kaibigan. Ang paayag ng ating Apostol Pablo. Tingnan nyo, ay ganito. At ginawa niya, sabi doon hindi siya tumatahan sa templong gawa ng tao. Sa 17. 17, no? At ang bersikulo po ay 26, tama. At ginawa niya ang isa sa mga bawat bansa ng mga tao upang kanilang, upang magsipanangan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanyang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Tuloy natin, no? Sa 23. Sapagkat sa akin ay pagdaraan at pagmamasid ng mga bagay na iyong sinasabi, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may nakasulat ng ganito. Isang Diyos na hindi kilala, yaong ang inyong sinasamba at hindi pagkakilala. Siya ang sa inyo'y binabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya'y palibasa'y Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Yes. Yung Diyos pala ito, hindi tumatahan sa templo na mga gawa ng mga kamay. Yes. Paano? Sasabihin niya, omnipresent. Ayaw niya nga ng templo. Kaya nga yung pagtatayo siya ni Solomon ng tahanan Yes. Sabi niya anong ipagtatayo mo sa akin ng tahanan? Langit na mga langit, hindi ako magkasya. Anong tahanan ang gagawa mo sa akin? So, ang lupa, tungtungan niya. Paano yung magiging omnipresent? Ayaw nga ng Diyos tumahan sa templo na gawa ng tao. Tapos gagawin niyo, papatahanan niyo ron. Ayaw niya nga Hallelujah. Kayo na lang ang Diyos dahil kayo ang masusunod. Ayaw niya nga gumawa, ayaw niya nga tumahan sa templo na gawa ng tao. Tapos sasabihin niyo omnipresent. Hallelujah. Granting, omnipresent ang Diyos. Meron palang Diyos sa sabungan.
meron palang Diyos doon sa beer house. Meron palang Diyos doon sa beach kung saan yung mga babae, kung kasuotan nila. Meron palang Diyos doon. Bagkos, ano bang nakasulat? Ang nakalagay kasi mga kaibigan at mga kapatid ngayon, bakit omnipresent? Ano ba ang omnipresent sa Diyos? Kasi ang mahalaga ang malaman natin kung ano omnipresent sa Diyos. Yes. Ang omnipresent mga kaibigan sa Diyos, yung kanyang espiritu. Yes. Pwede yun mga kaibigan, kahit saan pumunta yun. Kasi sabi ni David, pagka ginawa kong higaan ang syol, ang espiritu mo narito, hindi ako makatakas sa iyo. Yes. Kahit saan ka pumunta mga kaibigan, hindi ka makakatakas sa espiritu ng Diyos. Amen. Nakikita ka na. At isa pa sa mga omnipresent sa Panginoon, sa 15:3 ng Kawikaan, sabi doon, ang mga mata ng Diyos ay nasa lahat ng mga dako Yes. Amen. na nagbabantay ng mabuti at masama. Yung Diyos ba mismo yung nasa dako o yung kanyang mga mata? Binabantayan yung mga mabuti at masama. Yes. Amen. Sabi yun, in the eyes of God is everywhere. Yung kanyang mga mata. Bakit? Hindi naman tatahan ng Diyos dito sa lupa eh. Hallelujah. Amen. Bakit? Hindi niya naman niya tirahan to eh. Kaya ginawa ang lupa, tirahan ng mga tao, hindi para sa Diyos to. Kasi ang tahanan ng Diyos, ang langit. Oo. Yan po mga kaibigan at mga kapatid. Amen. Tapos sasabihin niyo yung Diyos, papuntahin niyo sa lupa. Hindi niya nga tahanan ito pinapahayag na nga ng Biblia na ang Diyos ay hindi tatahang kasama ng tao sa lupa. Tapos pinapatah. Kaya, mapapansin po natin mga kaibigan, at yung kagalinang inaral natin, Pastor, Yes. Amen. yung doon ba sa Exodo 20, Mhm. na sabi doon Basahin mo muna huwag yun. ka magkakaroon ng ibang Diyos, Yes. ibang sa akin. So maigi basahin natin. Sige. Sa Exodo 20 at ang versikulo po ay 1. Mahigpit po kasi na practice ng mga ano yan. Tingnan natin mga Messianic. kaibigan. So pansinin po natin, kung nasa Biblia yung sinasabi namin mga Yes. kaibigan at sa ating mga. Kaya nga, itong programa natin, Apostolic Back to the Yes. Bible. Amen. Kaya kailangan lagi tayong babalik kung ano nakasulat sa Biblia. Sabi rito ay ganito, sa 20 at ang versikulo po ay 2, Yes. huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yes. That is the first commandment. Yes. Sabi doon, huwag ka magkakaroon ng ibang Diyos sa harap Amen. ko. Sabi rito sa 4, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas ng langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon man Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking niyadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak Mhm. hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi na mga napupukot sa akin. Yes. Sabi ng Diyos. Ito ba mga kaibigan sa yung Diyos na ito sa Ten Commandments na huwag magkakaroon ng ibang Diyos. Yes. Ibig sabihin, wala silang sasambahin liban sa Diyos na Yes. ito. Yes. Kasi itong Diyos na ito ay mapanibuguin Diyos ayon sa Biblia. Ngayon, kung mapanibuguin ng Diyos mga kaibigan, yung pinakikilala ba ni Moises na Diyos na ito sa Exodo 20 na doon sa Ten Commandments, ito ba ay merong dual nature? Oh, yun. Hallelujah. Ito ang nalabas mga kaibigan. Kasi sabi niya, ang Diyos hindi nagbabago. Mhm. Bakit sa Old Testament, Espiritu? Oo. Bakit doon sa New Testament may dual nature na? Yes. Di nagbago, lalabas, kukontrahin ng Panginoon Diyos yung kanyang kalagayan. Yung kanyang kalikasan, kukontrahin niya yun dahil ang kanyang kalagayan ay Espiritu. Yes. Kasi pagdating dito sa Old Testament, Espiritu. Mhm. Pagdating naman sa New Testament, dual nature na. Yung Diyos ba ng Old Testament o Diyos ng mga Hudyo ay iba ba doon sa Diyos ng mga Hintil? O maikibasahin natin kung iba yung Diyos ng mga Israel at Diyos ng mga Hintil. Pakinggan nyo sa Roma kung magkaiba, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Tingnan nyo, sa Roma 3:29, magkaiba ba ang Diyos ng mga Hintil? O ang Diyos baga ay Diyos ng mga Hudyo lamang? Hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hintil? Oo, ng mga Hintil din naman. Kung gayon nga, naiisa ang Diyos. Sino itong Diyos na iisa na ito na Diyos ng mga Hudyo at Diyos ng mga Hintil? Unang Korinto 8:6, Yes. ang Ama. Yes. Maliwanag mga kaibigan at mga kapatid. Yung ama ba may dual nature? Walang dual nature yon. Kaya yung Diyos ng mga Hudyo
Yun din po ang Diyos na mga hintin. Kaya nga sa 30, kaya iisa ang Diyos. At walang iba kundi itong sa unang Korinto 8:6, ito ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Maigi basahin po natin ang Biblia, mga kaibigan, at sa ating mga... yung Diyos pala ng Israel, Yes. Diyos din ng mga hintin. Amen. Iisa lang pala, hindi magkaiba eh. Pero ang nagkaiba, ang nagka-problema, sa Old Testament, Espiritu ang Diyos. Pero bakit doon sa New Testament, may dual nature na? Lumalabas, kalaban nila si Pablo. Hindi magkaiba yung Diyos ng Old Testament at Hallelujah. ng New Testament, mga kaibigan, at sa ating mga... So, mabuti na nakababasa natin, Pastor, kasi nga, Amen. gusto natin dapat nasusulat eh. Kaya nga, sasabihin nila, hindi raw aral ng mga apostol. Ito bang sinasabi namin sa inyo at aming pinabasa sa Biblia? Hindi ba ito aral ng mga apostol? Nakasulat ito sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga itong mga bagay na nakita ng mga apostol, sinulat nila upang meron po tayong pamantayan tungkol po sa ating pananampalataya. So, bigay natin sa ating pastor ang ibang time. Yes, amen, no? So, mga kapatid, ang amin pong tindig, nananatili po yan na eternal yung Ama. At yung Ama na yan, nananahan sa anak, no? At yung Ama na yan, mga kapatid, nagbigay po yan ng Espiritu sa anak, nag-anoint po yan ng Espiritu, at yung Espiritu na yan, mga kapatid, ibibigay din yan ng anak sa kanyang tunay na iglesia. Para saan? Para tayo ay makasunod, no? Para ang pattern ng anak, masundan natin. Kasi siya ang pattern eh. Kapag ka naging pattern na tayo ng anak, maging kamukha na tayo ng anak, mula sa karakter, lahat mga kapatid, ay safe na tayo pagdating ng caught up. Qualified ka na, no? Mayroon ka nang tinatawag na rapturing body, no? O rapturing faith. Kasi ang sinusundan natin, yung anak. Kung ang anak ay nagtagumpay, dahil ang ama ay suma sa kanya, ang anak ay nabuhay na maguli, siya ang panganay sa lahat ng mga patay. Pag panganay siya, sino ang susunod? Di ang kanyang iglesia. No? So, naniniwala po kami, no? Na ang paniniwalang ito ay siyang totoo, hindi namin pinalitan ang pagkakilala namin sa Diyos, hindi kami nagbago, nanatili siyang espiritu, nanatili siyang immortal, nanatili siyang hindi nakikita, nanatili siyang eternal, makapangyarihan, no? Hanggang sa kanyang pagbabalik, yan ang aming paniniwala, mga kapatid. Ang Diyos na yan, mga kapatid, ang sabi ni Kristo, pag ako'y nagtagumpay, uupo ako, no? Doon sa upuan ng Ama. Yung Ama, mga kapatid, lagi po yun ipinapangaral ng Panginoong Jesucristo. Lagi niya po yun binabanggit, mga kapatid. Lagi niyang ipinapakilala na ang Ama yun ang tunay na Diyos at sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Si Pablo, kapag dumadalangin siya sa 3:14 ng Epeso, dumadalangin din siya sa Ama. No? Sa Ama siya lumuluhod. Kasi bakit? Itinuturo nila kung sino ang tunay na Diyos, mga kapatid. Which is yun ang Ama. Pwede mabasahin natin yun for the sake ng mga Dahil baguhan. dito ay inululod ko ang aking mga tuhod sa Ama. Ang mangyayari kasi nito Yes. ay iniluluhod ni Pablo ang kanyang tuhod sa Ama. At doon sa Pilipos 2:10, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Yes. Kung magkaiba yung pangalan ni Jesus na niluluhuran at sa itong Ama, magiging dalawa ang luluhuran. Pero mga kaibigan, naniniwala kami. Kasi itong pangalan Jesus kasi ang tanong diyan. Yes. Ang tanong ng isang sa unang samaan. Pati Aljon, pagka sumuko na yung anak, ano nga ang pangalan ng anak? Yun. Ay, mayroon din po tayong doktrina niyan. Gusto niya malaman kung anong pangalan ng anak eh. Yes. Kasi ang tunay na may-ari ng pangalan Jesus Christ, walang ibang kundi yung Ama. Ngayon, ano ang magiging pangalan? Kasi sa Revelation, makikita natin. Sa 3:2 ng Revelation, 3:12, tingnan nyo ang pahayag ng anak, sabi niya. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos, Yes. at di na siya lalabas pa doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos at bagong Jerusalem na mananaog buwan sa langit mula sa aking Diyos at ang aking sariling pangalan. Yung anak pala magkakaroon ng sariling pangalan. Ano po yun? O ngayon, anong pangalan ng anak na kanyang sariling pangalan? Kasi yung pangalan ng Jesus Christ sa Ama yun eh. Pakinggan yung 19:13 ng Apokalipsis. Tingnan nyo kung anong magiging pangalan ng anak. Kasi ang totoo talaga may pangalan ng Jesus Christ. Yung Ama,
Pakinggan nyo, kasi babalik siya sa kalagayan niya bilang berbo. Yes. Kaya ang kanyang pangalan, tinatawag din na ang berbo ng Diyos. Amen. Sapagkat yung tunay na may-ari ng pangalan Jesus Christ, walang iba kundi ang Ama. Tingnan natin. Na siya nararamtan ng damit na winisikan ng dugo. Hallelujah. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Kasi siya yung berbo na nagkatawang tao. Babalik siya sa kalagayan. Ngayon, yung pangalan Jesus Christ, kanino yun? Walang iba kundi ito'y sa Ama. Kaya nga ipapahayag siya sa 6:14 ng unang Timoteo. Yes. Sa kanyang kapanahunan, ipapahayag siyang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Yes. Ito'y tumutukoy sa ating Ama. Amen. Kaya nga yung may-ari ng pangalan, yung Ama, mga kaibigan. Kaya nga ibabalik niya na ang kaharian sa Diyos. Sa makatuwid bagay ang Ama, ang anak ay susuko doon sa nagpasuko na nagabag. Pag nasuko yung anak, babalik siya sa unang kalagayan niya. Ano ba yun? Mababasa ba yun? Yung unang niyang kalagayan ay walang iba kundi ang berbo. Kaya ang kanyang pangalan Yes. ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. Hindi naman tinuturo ng iba yan eh. Hallelujah. O yun na, nireveal mo na. Ituloy-tuloy mo na. Okay? Kaya maliwanag mga kaibigan at sama. Ngayon, inaamin ba ni Kristo na aakyat siya doon sa kinakalagyan niya ng una? Yes. Sa 62 ng 1. Ano nga kung makita ninyo, umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una. Meron siyang una eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yes. Ito, nagpasimula siya ang Verbo. Amen. Kaya ngayon, ang tanong pa ng isa, Buddy Ariel, sabi mo umiiral na yung anak ng pasimula. Paano magiging panganay yung anak ng lahat ng mga nilalang kung hindi pala siya umiiral ng una? Paano yun? Panganay ng lahat ng mga nilalang. Therefore, nauna siya sa mga nilalang. Kung wala siya roon, ay nagsisinungaling si Pablo. Yes. Baka nagkamali si Pablo na sinabi niya na yung anak, panganay sa lahat ng mga nilalang. Kaya naniniwala kami. Ngayon, tatanungin niyo ako, meron na bang anak niyon? Panganay ngayong anak sa lahat ng mga nilalang sapagkat sa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng mga bagay. Pakinggan Yes. nyo. Amen. Sa Colosas 1:15. Tingnan nyo mga kaibigan, umiiral na ba ang anak nang wala pang pasimula? Kaya nga panganay sa lahat ng mga nilalang, hindi siya kasama sa mga nilalang. Yes. Tingnan nyo. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi sinabi, panganay sa mga nilalang. Kasi kasama siya sa nilalang, Yes. pagsa. Hindi. Panganay ng mga nilalang. Sa inyo pala, walang anak na umiiral, wala kayong panganay ng Diyos. Ngayon, yung panganay ng Diyos, yung panganay na, sabi rito mga kaibigan, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng mga nilalang. Ito, Pastor, tanong to. Yes, amen. Yung panganay ba ng mga nilalang, anong ginawa ng Ama? Inatid niya sa lupa Pakinggan niyo sa Hebreo 6, kung wala sa Biblia, ay ganito. Ngunit, at muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, may nagdala. Yes. Tama? Hallelujah. Yung anak na panganay sa lahat ng mga nilalang, at muli, nang dinadala niya ang kanyang panganay sa kalupaan. Kaya sabi niya, sambahin siya ng mga anghel. Tuloy natin mga kaibigan at mga kapatid. At sinasabi, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Yung panganay pala sa lahat ng mga nilalang, may nagdala pala siya sa kanya rito sa lupa. Yes. Amen. Ngayon, sige, patunayan ninyo na walang anak at walang panganay doon sa after ng creation. Patunayan ninyo. Di ba? Ngayon, ayaw ko lang kasi ilabas sa discussion kasi nga lang, Yes. pambala ko ito kaso dahil programa natin ito. Para makita kanilang personal. Para mangyayari lumalabas, parang naging bago ang Biblia Yes. sa paninig ng iba. Hallelujah. So, hindi kami kontra na meron ng anak. Yun nga ang panganay sa lahat ng mga nilalang Oo, dahil yun ang verbo Ngayon, nasaan ba yung anak? 1:18 ng 1. Walang taong kailanman nakakita sa Diyos, kundi ang bugtong na anak. Yes. Na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yung nasa sinapupunan ng Ama Yes. na anak, yun ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Amen. Sapagkat sa kanya lahat ginawa, mga kaibigan. Tingnan mo sa Colosas. Kaya, maigi tutulad ninyo kung may anak no? Pakinggan nyo sa Colosas sa 1:15. Balikan po natin. Balance shotgun yun. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang.
Sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa kalupaan, na mga bagay na nakikita at ng mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan at mga pasakop na mga pamunuan at mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilang sa pamagitan niya ukol sa Kanya, at siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay namumubuhay dahil sa Kanya. Siya ang ulo ng katawan. Yung panganay Yes. pala, Amen. ulo ng katawan. Amen. Yung katawan iglesia, o tingnan natin, sino ang ulo ng iglesia? 5.23 ng Epeso. Yes. Tingnan nyo kung sino ulo. Yung panganay pala yung anak pakinggan nyo. 5.23, mga kaibigan at mga kapatid. Hallelujah. Tingnan nyo po kung sino ulo ng iglesia. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, Amen. na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Amen. Yung panganay pala, na ang lahat ng bagay ginawa sa pamagitan niya, yun din ang ulo ng iglesia. Yes, amen. Paano sasabihin ninyo walang anak sa bago ang creation? Mhm. Yes. Diba? Hallelujah. Unang-una mga kaibigan, pahayag ni Juan, meron palang saksing tapat. Mhm. Yung lumalalang ang Diyos, andun yung anak, witness siya Yes. 3.14 ng Apokalipsis, tingnan nyo, kung wala rin yung saksing tapat. Pakinggan nyo mga kaibigan. Tayo magbanat tayo, may talata tingnan nyo. At sa anghel ng iglesia, sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinaysay ng sanawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Meron na pala saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Sino ba itong saksing tapat at totoo? 1.5 ng Apokalipsis, tingnan nyo. At mula kay Yesu Kristo na siyang saksing tapat, Yes. na panganay sa mga si Kristo pala yung witness Kaya tama, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Bakit? Nilalang tayo ayon sa larawan ni Kristo. Yes. Amen. Hindi sa larawan ng Ama kasi Kaya nga si Kristo bumaba rito para ibalik tayo sa larawan niya. Yes, amen. 8.29 ng Roma. Tingnan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Ay sabihin nila, baka wala naman talata panganay nga si Kristo Tingnan nyo. Sapagkat yaong mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, Yes. upang siya ay maging panganay ng maraming magkakapatid. Kaya pala si Kristo narito, kasi nakilala niya tayo ng una pa. Amen. Nasa kaisipan na tayo ng Diyos Hallelujah. Nakilala niya tayo ng una pa, upang tayo ay, ang larawan ni Kristo ay mapa sa atin, upang si Kristo maging panganay sa magkakapatid. Yes. Ang panganay natin si Kristo. Amen. Kaya nga only begotten son panganay ito Bugtong nga anak ng Diyos. Nauna pa ito sa sanglibutan. Kaibigan. Kaya nga, yung sabi niyo sa Colossus 1:15, Yes. sabi doon siya'y larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng mga lahat ng nilalang. Wala pa palang anak. Bakit may panganay? Tutulan niyo yung salitang panganay. Mga kaibigan at mga kapatid. May Yes. panganay pala Hallelujah. Nakuna pa yun sa lahat ng mga nilalang. Nasa pamamagitan niya, ginawa ang lahat ng mga bagay. Kaya, meron talagang anak. Yes. At yung anak na yun, sumasa Diyos yun. Amen. Yun ang ano tingnan, no? So, yun po mga kaibigan. Kaya yung anak na yun, magkakaroon yun ng bagong pangalan. Ang kanyang pangalan, tatawagin ang Berbo ng Diyos. Sapagkat yung tunay na may-ari ng pangalan, walang iba kundi ang Ama. Kaya nga lahat ng tuhod ay lulod sa pangalan ni Yesu Cristo. Yes. Amen. Dahil yung Ama ang may-ari talaga ng pangalan. Amen. Ipinamana niya sa kanyang anak, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sa pagsuko ng anak, babalik ang anak sa una niyang kalagayan bilang berbo. Kaya ang kanyang pangalan tatawagin ang Berbo ng Diyos, mga kaibigan. Tutulan niyo kung wala sa Biblia, Yes. mga kaibigan. Hallelujah. At tutulan niyo kung wala pang anak, tutulan niyo sa itang panganay. Yes. So, mga kaibigan at mga kapatid. So, meron pong anak, mga kaibigan. Kaya nga sa 17:5, Ama, ang kalwalatiang itinamo ko sa iyo, bago ang sanlibutan maging gayon. Kasi makikita yung kalwalatian sa pamamagitan ng gawa, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag, mga kaibigan, na hindi nyo pwedeng tutulan na walang anak nung una pa, pastor, no? Kasi Yes. nauna ito Amen. Sa lahat, mga kaibigan, panganay sa lahat ng mga nilalang, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Amen. Kung walang anak, walang panganay. Yes. At kung wala yung anak,
paano tayo lalangin ng Diyos? Sino ang kausap niya? Oo. Let us make man. Ginawa. Ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Wala palang larawan ng Diyos. Ay kung wala roon yung anak, mga kaibigan. Kasi nga, galing tayo sa larawan ni Kristo eh. Ito yung pinagkopyahan sa atin ng Ama eh. Yes. Ngayon, kung wala pang anak nyon, sino yung nakita ni Daniel? Yung hinagis sila rin sa apoy. Abay, 3 sila, naging 4. Sabi, gaya ng anak ng tao. No, yung nakita ni Daniel sa 7:14 ng Daniel, merong anak ng tao lumapit. O, basahin nga natin mga kaibigan. Yung anak ng tao lumapit, tapos yung matanda sa araw, binigyan siya ng kaluwalhatian para maglingkod lahat ng tao sa kanya. Painggan nyo sa 7. Ito kasi hindi nila binabasa ito. Dahil gusto nila patunayan na isang-isa talaga. Tingnan nyo. 7:13. Ako'y nakakita ng pangitain sa gabi. Ito'y panahon ni Daniel, Pastor, Yes. no? Amen. Ito yung approximately, umaabot to ng 70 BC, before the birth of Christ. Amen. Tingnan nyo mga kaibigan. At lumabas sa kasama ng mga alapaap sa langit, ang isang gaya ng anak ng tao. Siya'y naparoon sa matanda sa mga araw, at inilapit nila siya sa harapan niya. Yes. Meron palang anak ng tao, Pastor, lumapit doon sa matanda sa araw. Si Kristo, ang Diyos, matanda pa sa araw yun. Yes. Wala pang araw, nandiyan na ang Diyos. Amen. At binigyan siya ng kapangyarihan. Yung anak ng tao, mga kaibigan, na nakita ni Daniel sa pangitain, lumapit yung sa matanda sa araw. Yung ginawa ng matanda sa araw, binigyan siya ng kapangyarihan at kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng bayan at bansa at mga wika ay mga lingkod sa kanya, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan at hindi lilipas, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. Ito palang nakita niya sa pangitain. Binigyan siya ng kaluwalhatian, kapamalaan, para ang lahat ng mga tao, bayan, wika, bansa, maglingkod sa kanya. Amen. Mga kaibigan. At yung kanyang kaharian, hindi magigiba. Ngayon, mga kaibigan, sa 7:13 hanggang 14 ng Daniel, sino ito na binigyan ng kaluwalhatian at binigyan ng kapangyarihan at binigyan ng kapamalaan sa bawat bansa, bawat wika, at lahat ng tao ay maglingkod sa kanya, at ang kanyang kaharian ay hindi lilipas? Sino ito? Ito ba yung Ama o ito si Kristo? Amen. Yan ang maganda. Hallelujah. Kaya maliwanag mga kasi kagapon, puyat kasi ako eh. Kaya kapasalamat tayo sa Diyos, mga kaibigan. Tutulan ninyo na yung anak hindi umiiral. Panganay nga yung anak sa lahat ng mga nilalang Paano hindi siya umiiral doon? Lahat nga ng bagay ginawa sa pamamagitan niya. So, yun natutulan nyo, mga kaibigan. Wala bang anak ng panahon bago ang pag-creation? Meron na. Mga kaibigan. Okay, Pastor, bigyan natin panahon. Yes. Amen, no? So, wala bang mga tanong? Wala atang mga tanong. Bilis ng oras, 7:30 na. Kaya, maliwanag mga kaibigan at sa ating mga kapatid, papasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataon ito, to all our viewers na Thank you, Lord. papasalamat tayo kay Pastor Bataw na binigyan niya tayo pagkakataon na kapagamat hindi natin ito nasabi Yes. sa ating presentation, kasi ito talaga para lang to sa programa natin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya tutol sila na sinasabi ko si Kristo yung tao. Tutol sila si Kristo yung tao. Naniniwala rin sila si Kristo tao. So, kaya wala sa logic, wala sa lohika, mga kaibigan at mga kapatid. At kung sinasabi niyo na wala pang anak, sino ang tinutukoy sa Colossus 1:15 na panganay sa lahat ng mga nilalang? Ay walang iba kundi Panginoon. Okay, Pastor? So, mga kapatid, no? So, sa napakabilis na panahon, ay muli ako, nagpapasalamat ako at masasabi ko ay kapayapaan po ang suma sa ating lahat. So, kapayapaan, mga kaibigan, at yung sa ating mga basher, no? Magpalain kayo ng ating Panginoong Kristo. Maganda yan, mga kapatid. Matutupad yung sinabi ng Panginoong Isus na mapalad ang pinag-uusig, Yes. sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Yes. Mapapalad kayo pagka kayo ay inaalimura, sapagkat ganyan din ang ginawa nila sa mga unang propeta na nauna sa inyo. Sa ating Panginoong Kristo mas masaklap. Hindi lang pinag-uusig, pinatay pa ang Panginoong Kristo. Kaya papalain tayo ng ating Diyos, mga kaibigan. Muli po, ito po ang Apostolic Back to the Bible. Magkita-kita po tayo sa araw ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At muli po, ito po likod na si Brother Ricky para sumaating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama. Magandang gabi po sa inyong lahat.